Okay, heto na nga. Pag-usapan natin itong parang disadvantage sa early announcement ni VP Sara. Kasi nga, as what I have said sa aking mga previous vlogs, na yung pag-announce ni VP Sara na tatakbo siya sa 2028, meron ring side na medyo ang mga kalaban ni VP Sara ngayon ay nag-iisip sila kung paano nila patutumbahin ang popularidad ng mga Duterte. Heto na nga, nagresulta na, no? Kasi po, alam naman natin ang administrasyong ito, no? Walang iba, hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa, itong administrasyong Marcos, sa sobrang inggit nila sa mga Duterte, ay sabi nga ng iba sa mga political analyst ay hindi malayo na posibleng kasabwat sila sa mga desisyon ng ICC. Okay? Ang tanong, sino ang nandoon sa ICC? Walang iba kundi si former President Duterte na nakakulong doon ngayon. Okay? At kung iisipin nyo ng malalim ang nangyari ni Duterte ngayon sa ICC, wala ka talagang makikita na kahit konting pabor na lang kay Duterte. Lahat ng desisyon ng prosecutor, magtataka ka talaga. Bakit parang lahat ng mga request ng defense team ni Duterte sa mga legal team ni Duterte ay parang hindi po inaaprubahan ng ICC. Parang wala na talagang chance si Duterte sa kaso niya. And to think, no, illegal pa yung paghatid nila kay Duterte papunta doon sa ICC. Na walang jurisdiction ang ICC over kay Duterte. Hindi naman tayo bulag dyan. Wala naman talagang jurisdiction yan. Kahit nga mismo itong si Bangag Marcos ay sinabi niya yan na wala. Nung first year pa ng pagiging presidente ni BBM, sinabi niya yan na ang ICC walang walang karapatan na hulihin si Duterte. Siya mismo ang nagsabi niyan. Dahil sa gabal sa politika itong mga Duterte para sa kanila, nag-iba ng ihip ng hangin. Kung mapapansin nyo, ay may bago pong developments ngayon na nakalimutan ko lang, I think February 23 yata, 21. I'm not so accurate with the date, no? Pero sisimula na po ang hearing ni former President Duterte. At kawawa nga itong si former President Duterte kasi meron po siyang request na ayaw niyang dumalo sa hearing kasi sa paniniwala ni former President Duterte bilang abogado, okay? At bilang dating piskal, no? So syempre si Duterte meron rin yang matulis rin ang kanyang kaalaman when it comes sa batas, no? Sabi ni former President Duterte, ang ICC ay walang karapatan. Hindi po nire-recognize ni Duterte ang ICC ng jurisdiction over him. Okay? Kaya ayaw niyang mag-attend sa hearing ng ICC. Ayaw niya. Okay? Ang bangag na ICC na ito, alam niyo ba kung anong nangyari? Ang bangag na ICC na ito ay hindi na nila nirespeto ang desisyon ni Duterte. Kasi mamaya, ipapakita ko sa inyo ang mismo sulat ni Duterte sa ICC. No? Masasabi ko talaga na grabe talaga itong prinsipyo ni former President Duterte. Until now, taong bayan pa rin ang kanyang iniisip kahit
nandoon na siya sa kulungan. Kasi mamaya itong babasahin kong letter ni former President Duterte ha. Kikilabutan kayo. Mamaya babasahin ko 'yan, okay? So heto, i-play ko itong balita na ito at magre-react tayo ha. Bago ko i-play 'yan, i-like muna at i-share itong video na ito ha. Like and share. At sa mga bago pa lang, mag-subscribe na kayo sa Donmar TV, okay? Heto, panoorin natin itong balita tungkol dito sa update kung ano ang gagawin ng ICC kay former President Duterte. Tinutulan ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court o ICC ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi personal na dumalo sa confirmation of charges hearing na nakatakda sa Lunes, February 23, 2026. February 23, tama tayo sa ating Sa inihain itong public redacted filing, iginiit ng prosekusyon na walang sapat na legal na batayan upang payagan si Duterte na lumiban sa nasabing pagdinig. Ayon sa prosekusyon, physically at mentally fit si Duterte upang humarap sa korte. Ayon yan sa mga prosecutor ng ICC ha, na mentally fit raw si former President Duterte. Pero ayon sa legal team o sa defense team ni Duterte at sa mga pagsusuri ng mga experts, ng mga psychiatrist, si Duterte is not physically fit. Kaya nga, itong ICC na ito, bias talaga. Bias talaga. Batay sa pagsusuri ng independent medical experts, hindi rin umano sapat na dahilan ang aligasyon. Kasi may sariling mga medical experts ng mga taga-ICC. Ayon sa mga medical experts ng ICC sa kanilang pribadong pribado ba yung term niyan? Yung in-house, in-house ng ICC ng mga doktor, physically fit si Duterte. Pero ayon dito sa mga private na mga doktor ni doon sa Hague, yung outside the Hospital of Hague na nagpa-doktor itong si former President Duterte, ay sinasabing Duterte is not fit. And now, hindi nila nirerespeto yan. Yang doktor ni Duterte at mga psychiatrist ni Duterte. Kaya masasabi nating bias sila Nitong walang jurisdiksyon ang ICC at siya ay kinidnap o illegal na isinuko sa The Hague. Tama. Ang confirmation hearing ay magtatakda kung may sapat na ebidensya upang isalang si Duterte sa paglilitis kaugnay ng mga alegasyon ng crimes against humanity sa war on drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon. Yan ang latest balita sa ICC na hindi pinayagan si former President Duterte na ayaw niyang dumalo sa hearing. Ito lang naman yung letter ni Duterte. Ipapakita ko sa inyo ha. Ito yung letter niya. Yan, ilagay ko diyan, Tapos i-open natin yung isa. Ito 'yon. Yan. Ito yung part 2 niyan. Ito. Babasahin natin ha. Ito yung sabi ni former President Duterte. Ito yung letter niya sa ICC, Sa I, Rodrigo Roa Duterte, wish to waive my right to attend the hearing on the confirmation of charges currently fixed for 23 to 27, February 26, 2026. Okay? So, kung bibilangin natin, February 23, 24, 25, 26, 27. So, 5 araw yan ang kanyang hearing, sa confirmation of charges. Now, ayaw ni Duterte na dumalo dito. At ito yung reason niya. I understand the consequences of my waiving this right, which has been thoroughly explained to me by my
counsel and I trust him and his team to challenge the sufficiency of the prosecution's evidence on my behalf. I do not wish to follow these proceedings from outside the courtroom through the use of communications technology. So si Duterte, ayaw niyang makipag-participate dito kahit nga sa Zoom, ayaw niya. An original copy of this waiver and my signature is in the hands of my lawyers. Talagang grabe ang accurate na punto ni Duterte dito, ang gusto niyang mangyari, no? Ito yung rason ni former President Duterte. So nakalagay dito, my reasons are as follows. Bakit siya ayaw? Bakit ayaw niyang dumalo? O kahit Zoom, ayaw niya. Ito yung mga rason. I do not recognize the jurisdiction of the International Criminal Court o itong ICC over my person. I am a Filipino citizen forcibly pushed into a jet and renditioned to The Hague in the Netherlands in flagrant contravention of my country's constitution and of national sovereignty. Yan ang pinakaunang rason niya. Kasi pinipilit siyang pinaakyat sa jet at dinala doon sa Hague na walang ibang masasabi ang mga experts na mga lawyers ay kundi kidnap ang naganap. Okay? At ang national sovereignty ng Pilipinas ay nasira dahil doon. Okay? Na para bang nainsulto tayo doon. Okay? So, doon pa lamang, yan ang reason ni Duterte na ayaw niyang pumunta sa hearing na yan. Okay? Sabi pa niya, my kidnapping was facilitated by the office of the incumbent, yung presidente ngayon, President of the Philippines, with a plane especially chartered for this purpose. So naniniwala po si former President Duterte at sa mga supporters ni former President Duterte at sa mga lawyers ni Duterte na ang may kagagawan dyan dito ay ang presidente ng Pilipinas. Okay? May purpose. Ang administrasyong Marcos. Kasi kalaban siya sa administrasyon. Kalaban sa politika. Okay? So, bakit siya pupunta sa hearing doon sa ICC na hindi man legal ang kanyang pagkadakip? Hindi man legal ang procedure? Ito matino ito eh. Matalino yan si Duterte sa mga batas. Ito, willing itong mag-cooperate kung tama lang ang ginawa. For example, if we are still member of the ICC, walang problema. Magko-cooperate yan si Duterte. Di ba? Yung argumento nila, Don Mar, noong panahon na nangyari ang AGK, ay panahon pa yun na miyembro tayo. Yes, miyembro pa tayo noon. Pero ang tanong, bakit hindi nyo kinasuhan si Duterte sa ICC nung miyembro pa tayo? Bakit nung hindi na tayo miyembro ng ICC, saka kayo nag-file ng case kay Duterte sa ICC na hindi na tayo miyembro? 'Di ba? Yan ang argumento. So, mali ito. Kasi by the time na nag-file sila ng kaso kay Duterte, hindi na tayo miyembro. Kahit nangyari yung mga EJK na yan, na lahat naman yun na mga akusasyon, aligasyon ni Duterte yan sa EJK na yan, ay scripted yan. Propaganda yan sa mga kalaban niya na hindi nila maniubra itong si Duterte. Hindi nila matalo-talo. Kaya ang ginawa nilang weapon itong ICC kasi hindi nila kaya itong mamang ito eh.
Okay? Sabi pa niya dito, the claim that I oversaw a policy of extrajudicial killings is an outrageous lie. Sinungaling sila. These claims have been peddled by my political opponents for many years. And as my nation knows, alam ng taong bayan, na they are based on word of individuals like Trillanes, Utiveros, lahat ng mga kalaban niya. Okay? Na gusto siyang patumbahin. Whose credibility has been thoroughly discredited. Dilima. Sino bang naniniwala kay Dilima? Si Attorney Conte, yung utak. Sino bang naniniwala dyan? Ang daming galit dyan. Di ba? Lahat ng mga kalaban ni Duterte, galit ang taong bayan dyan. Bakit pinaniniwalaan ito ng ICC? Di ba? So, sabi ni former President Duterte, I do not wish to attend legal proceedings that I will forget within minutes. Kasi kaya nga, si Duterte, no, diagnose siya ng kanyang mga doktor na may diferensya na ang kanyang memory. I am old, tired, pagod na, and frail. Halos hindi na nga makalakad, no? I wish for this court, itong ICC na ito, I wish for this court to respect my peace inside the cell it has placed me. I have accepted the fact that I could die in prison. Ito, grabe itong ginawa ni Duterte ha. Buhay ang nakataya dito pero sinakripisyo niya ang kanyang buhay. But those that desire this fate for me should know that my heart and soul will always remain in the Philippines. Tingnan nyo, nakasalalay na ang buhay niya doon sa ICC pero ano at sino ang still ang kanyang iniisip? Ang taong bayan. Nakakaawa nga si Duterte eh. Kaya nga sabi ko, no, ikaw, former President Duterte, bigay ka ng Panginoon para sa mga Pilipino. Kaya tay, grabe ang sakripisyo ninyo sa amin sa Pilipinas. Kaya no wonder mahal na mahal ka ng taong bayan. Grabe yung sakripisyo mo tay hanggang sa ICC. Ipinaglaban mo ang mga Pilipino tay. Maraming salamat. Sabi pa ni Duterte ha, I am proud of my legacy and of my service to my countrymen around the world. So meaning to say, proud si Duterte sa kanyang ginawa sa Pilipinas. Let no one doubt my love for and loyalty to the Filipino nation. Grabe ito. Hero ka talaga ng Pilipinas. Grabe. Mas grabe pa yung ginawa mo kay Dr. Jose Rizal, former President Duterte. Kaninyo ako magpabiling sulugoon. Rodrigo Roa Duterte. The ICC Detention Center, The Hague, the Netherlands, dated this 17th day of February 2026. Grabe. Alam nyo, nung una kong nabasa ito, naiyak ako. Sa totoo lang. Naiyak ako. Kasi sabi ko, Duterte was very consistent. The day, yung unang araw na nakilala siya sa Pilipinas, nung una niyang sinabi na gagawin ko ito para sa taong bayan, para sa Pilipino. Hanggang sa huling laban niya, yun pa rin ang sinasabi niya. Very consistent. Not the typical politician na maririnig mo na bubulahin ka sa mga bulaklaking Grabe itong si Duterte. Kaya nga sabi ko, bihira lang tayo makakita ng isang leader na ganito. Okay? So, kitang-kita nyo ngayon, mga audience ko dito sa Donmar TV, na
ginigipit na talaga ang mga Duterte. Ayaw nilang maging presidente itong si VP Sara. Kasi kung mapresidente itong si VP Sara, ubos lahat ang mga korap na mga government officials. Ubos na lahat. Yan ang iniiwasan nila. Kaya hanggang may oras pa sila, no? It's between the people, and the administrasyon ngayon. Kasi sa administrasyong Marcos, nabaon tayo sa korupsyon. Kaya nga gusto ng taong bayan maibalik ang mga Duterte para balik na tayo ulit sa yung nangyari kay former President Duterte nung siya ay presidente pa. Kaya itong mga kontrabidang mga kawatan ng mga government officials, panic mode na sila ngayon. Kasi alam nila na itong si VP Sara nakapanig po sa taong bayan. So taong bayan against these corrupt politicians ngayon. Yan ang labanan ngayon. Okay? Kaya nga busy rin sila dito sa confirmation of charges sa impeachment complaint laban dito kay VP Sara. Kasi takot na sila eh. Nag-announce si VP Sara na tatakbo siya sa 2028 at delikado na silang lahat. Kaya ito yung balita, panoorin ninyo. Rosalie, nakailan session days na ba ang nakalipas mula nang ma-refer ang impeachment complaint laban kay Vice President Duterte sa Office of the Speaker? 4 na session days na ang nakalipas mula nang maipadala sa tanggapan ng House Speaker noong February 5 ang unang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya 6 na session days na lang ang nalalabi o mayroong hanggang March 4 ang Kamara para umusad ang 6 na araw na lang ang pag-iisipan ng mga congressman. Pipirma ba kayo o hindi kayo pipirma? Dalawa lang yan. Kung pipirma kayo to impeach VP Sara, good luck sa inyo. Alam nyo na kung ano ang mangyayari sa inyo. Di ba? Kung gusto nyo pang mananatili sa pwesto ninyo, alam nyo na kung ano yung gagawin ninyo. Di ba? Yun lang ang masasabi ko. impeachment process laban sa pangalawang Pangulo. Ayon ito kay House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro. When I counted it, excluding those session days na hindi talaga nag-session ang House. Itong babaeng ito, sila yung nagbasura sa impeachment complaint ni BBM. Binasura kagad. Pero itong kay VP Sara, alam na natin kung anong mangyayari dyan. Yung impeachment complaint ni BBM na dahil kay BBM, lumalaganap ang korupsyon, ang dali-daling binasura. Pero itong kay VP Sara, na 125 million confidential funds, ayan, nakatutok sila lahat. Gagawan talaga nilang paraan para matuloy ang impeachment. Ganyan kagarapal itong babaeng ito at yung mga kasamahan. No? Like last Tuesday and last Monday, Ito yung lawyer na inamin niya mismo na tinago niya ang kanyang asawa na may kasong, alam nyo na, lawyer pa ba ito? Hindi marunong, hindi rumirespeto sa batas. Instead na they will face the batas kasi lawyer ka. Ikaw sana yung unang rerespeto sa batas natin pero tinago mo yung asawa mo. No wonder walang gusto sa iyo. 'Di ba? Ito yung politician natin ngayon. Ganyan sila kabayas. na that is March 4. Dapat ma-include sa order of business ng plenary ang mga impeachment complaints until March 4
2026. Lo ni mo, Otherwise, Luistro. mag-ooperate yung deemed initiation na pronouncement ng Supreme Court in the recent resolution. Oras na mailagay na sa order of business ng plenaryo ng Kamara at Ayan, no? ma-refer na sa House Justice. Yan ang mga papel na ginamit nila. Reklamo nila impeachment. Parang mga tanga, no? Parang mga tanga. Sa House Justice Committee, ang mga reklamong impeachment maituturing na Ayan, no? Sila Dilima. Ito mga kabayan black, proud pa sila. Proud pa sila na hindi nila alam while they are doing that, ang taong bayan nandidiri sa kanila, sa totoo lang. initiated na o nasimulan ang impeachment proceedings laban kay Vice President Duterte at iiral na rin ang one-year bar rule na isang proseso lang ng impeachment ang maaaring maisagawa laban sa isang impeachable official sa loob ng isang taon. Samantala, wala namang nakikitang epekto sa gagawin nilang deliberasyon sa mga reklamong impeachment. Dinamay pa yung mga madre, oh. Dinamay pa yung mga madre. Para talagang mga tanga itong mga taong to. Maagang presidential bid announcement ni VP Duterte at kung papaanong tinalakay ang impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., parehong approach o katulad na sistema ng deliberasyon ang gagawin ng House Justice Committee sa mga reklamong impeachment laban sa Vice Presidente. So regardless of the consequence ng pronouncement ng ating Vice Presidente about her intention to run, dapat hindi maapektuhan yung deliberation ng Justice Committee. Ayon pa kay House Justice Panel Chairperson Luistro, sa ngayon wala pa silang ginagawang paghahanda dahil hindi pa naman na-refer sa kanila ang mga reklamong impeachment. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Rosalie So, Con. ayan sila, ganyan sila ka desperado ngayon na matuloy ang impeachment ni BP Sara. Kasi hindi na nila kaya na kung dadaan ito sa legal na paraan, no? Kung election 2028, wala na. Wala na. Sat na talaga. Si BP Sara na ang mananalo. Pero kasi hindi nila kaya hanggang may oras pa na ipa-impeach nila si BP Sara, ayan na ngayon. No, talagang tinatrabaho nila. Eto, yung balita na ipapakita ko sa inyo na itong si si Bunuan at itong si Martin Romualdez, itong si Bunuan at si Martin Romualdez, kalkalin na raw ang kanilang yaman ng ICI. Kalkalin na raw yung ng ICI. Bakit ngayon lang ICI? Nagtataka ako, bakit ngayon nyo lang kalkalin ang yaman ni Martin Romualdez at itong si Bunuan? Nagtatanong lang kami dahil ba? Kalkalin nyo na ngayon kasi dahil ba na itago na ni Martin Romualdez? Binigyan nyo pa ng mataas na panahon para malinis yung ebidensya? Malinis yung ninakaw? Hindi, nagtatanong lang ako bakit ngayon lang? Ito. The ICI has set its sights on recovering the assets on those involved in the flood control scandal. Target nila ngayon ang yaman ni former House Speaker Martin Romualdez and former Public Works. Wala nang effect yan. Di na kaming maniniwala na seryoso kayo sa mga ginagawa ninyo ICI. Manuel Bunuan. Yan po ang agenda report ni Ryan Rebloban ng Abante. Sisilipin na rin ng Independent Commission for Infrastructure ICI ang assets ni dating House Speaker Martin Romualdez at former DPWH Secretary Manuel Bunuan. Kasama sa mga kakalkalin ng komisyon ang mga posibleng painting sa mga gallery ni Romualdez at Bunuan na kabilang sa mahigit 140 na person of interest sa flood control scandal. Ayon kay CICC Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso na siya ring chairman ng Technical Working Group for Asset Recovery ng ICI, nakikipag-ugnayan na rin sila sa Bureau of Internal Revenue para alamin... Duda ako rito. Para na lang ito na maibsan ang galit ng taong bayan. Kunwari, this is my own analysis.
itong ICI na ito, sa kaipala ng ICI na ito, kunwari, kalkalin nila ang yaman ni Bunuan at ni Romualdez. Kunwari ba, kunwari. Para maibsan ang galit ng taong bayan. Tapos, duda ako rito, pagkatapos nilang kalkalin ang yaman ng mga Romualdez at si Bunuan, sasabihin nila, malinis sila. Hindi sila nagnakaw. Wala silang ano. Gaganon ng ano nila. Mangyari dyan. Wala kaming nakita ko na itong palabas na ito eh. Sino ba director nito? Nakita ko na itong palabas na ito. Sasabihin na naman yan. Basing sa aming pag-imbestiga, ay wala naman kaming nakita na anomalya o anumang sis, alam na namin yan. May deklaradong painting sina Romualdez at Bunoan at kung may posibleng mga naging transaction ito. Dagdag ni Paraiso, hindi lang sina Romualdez at Bunoan ang kanilang iniimbestigahan, kundi ang lahat ng dawit sa maanomalyang proyekto. Hihingi raw sila ng tulong sa Bangko Sentral ng Pilipinas para silipin din ang crypto assets na mga sabit sa iskandalo. Sa huling datos ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, umaabot na sa humigit kumulang 22.8 billion pesos hanggang 24.7 billion pesos ang halaga ng mga frozen asset. From what I've heard and understand, I think we're getting along faster than we previously have because of the systems that are in place, and we have agencies that would report the latest discoveries when it comes to the assets of personalities and companies involved. Sa ngayon, hinihimay pa rin daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang isinumiting accomplishment report ng ICI. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, masusing binubusisi ni PBBM ang makapal na report ng komisyon kaugnay sa flood control investigation. Sa tanong kung bubuwagin na ba ang ICI, sinabi ni Yusek Castro na wala pang pa siya ang Pangulo rito. Para sa agenda, Ryan Reloban. Para rin tanga itong Malacanang, di ba? Pagkatapos nilang buuhin itong ICI, bubuwagin lang pala. Halatang propaganda, halatang, ay nako, yung ICI na yan ginawa lang yung ICI na yan dahil para kunwari na seryoso sila sa korupsyon. Wag na tayong wag niyo nang bulahin ang ang taong bayan. O eto, pakinggan ninyo itong interview ni Malutikia, Professor Malutikia sa programa nitong si Ted Filon, Maganda itong paliwanag ni Malutikia patungkol po dito sa posibleng mangyaring election sa 2028 na nag-anunsyo na si VP Sara na tatakbo siya. Okay? So ano ang mga advantages, disadvantages dito at ano ang epekto nito sa mga kalaban ni VP Sara at kung ano yung mga takbo ng usaping pampolitika. Ito, panoorin natin. Pero Prof, alam naman po natin nangyari recently, nag-anunsyo itong si Vice President Sara Duterte ng kanyang kandidatura sa pagkapangulo. Medyo napaaga no? May mga nagsasabi yung impact nito sa impeachment, yung impact nito doon sa foreign relations. Pero sa tingin po ninyo, ano bang ibig sabihin nito kahit sa larangan ng politika? Prof? Alam mo Maricel, walang maaga, walang... Hello? Yes, go ahead, Prof. Walang maaga, walang late sa paghahanda. Nagkataon na ang traditional is pagtatakbo kang national, kailangan ka maghanda ng 18 months. 18 months meaning 6 months from January to May. At saka ang plano was to announce by December 2026. Napaaga ngayon, 28 months, kasi marami siyang kailangang gawin para iayos ang plano niya sa pagtakbo. Ang kanya namang in-announce ay intention to run.
alam ni Ted yan na ang kandidato pag nag-file ng COC, kandidato na talaga. Ngayon, ito, intention to run. Parang yan sa Amerika, hinahalin tulad natin yung Presidential Exploratory Committee, ine-explore ano ang possibility tumakbo, saan ako mahina, saan ako malakas, at magandang timing ang impeachment. Kasi nakita naman natin kung paano na dinurog si Vice Presidente simula second year sa office, no? Tinapon na yung tinatawag nilang proverbial sink sa kanya, tinapon na ang bahay sa kanya, halos malugmok siya, pero nakita natin yan sa trend ng survey. Nung binabatikos, unti-unting bumababa, naka-recover, unti-unting bumababa, naka-recover. So, masasabi mo si Vice Presidente, kung dati nasabi si Bill Clinton, comeback kid, no? Ito, hindi mo mapababa ng sadsad. Hindi nagne-negative ang approval rating, hindi nagne-negative ang trust rating. Sa akin, mahalaga yung trust rating, yung tiwala. Pero sige, nabanggit po ninyo na hindi bumababa yung trust rating, yung kanyang performance rating. Bakit nga po ba? Despite all the issues na unanswered like yung confidential. Ako nang sumagot. Bakit hindi bumaba ang rating ni BP Sara? Kahit binatiko siya, inakusahan siyang magnanakaw si BP Sara, bakit hindi bumaba ang rating ni BP Sara? Ako na ang magsagot diyan. Dahil hindi na naniniwala ang taong bayan sa mga batikos nila. Nagtataka pa nga ako hanggang ngayon, bakit ang strategy nila na manira kay BP Sara ay yun pa rin ang ginamit nila na hindi naman effective. Anong tawag nyo sa kanila? Boba, mga bobo. For example, na laging ibinabato sa kanila ng administration na hanggang ngayon hindi pa na ipapaliwanag yung gastos dyan sa DepEd at kahit daw doon po sa OVP. Oo, siguro Maricel, correct lang kita, no? May ruling na ang COA tungkol sa confidential fund. Hindi pwedeng i-reveal kung sino si Grace Piatos kasi alias yan at ginamit ang confidential fund para sa isang seguridad na bagay. Yung paggastos sa DepEd at saka sa OVP, alam ko yung sa OVP, kakulangan lang ng resibo at nabigyan na rin ng final, pati sa DepEd. Ngayon, kung kailangan i-explain yun, si COA, kasi third party si COA. Pero willing naman si Vice Presidente i-explain yun kung makikinig lamang. No? So, ang sa akin, ang dating, 399 nila yan last year. Akala ko nga may pagbabago dun sa mga charges na ibibigay. Pero pareho pa rin, no? And mind you, itong mga nangyaring ito, nangyari ng 2023, 2024, 2025, wala na siyang confidential fund, wala na siya sa DepEd. So, nagtiis siya dun sa Pondong Kinat at nakita naman natin na napapagkasya niya ang programa at pondo ng kanyang ahensya. Pero bagamat sinabi nga po ninyo yan na merong ganyan sa COA, still, isa pa rin po siya sa isyong nababato at inuungkat, lalo na po ngayon merong 4 na impeachment cases na isinampa laban sa kanya. May mga nagsasabi, kabilang po yung Makabayan Block na parang pananakot tong ginagawang ito ni VP Sara, kaya siya nagdeklara para hindi mapursige itong impeachment na ito. Tama naman Maricel, no? 4 na impeachment yung na-file, hindi porke maraming impeachment, ibig sabihin may ginawa ng pagkakamali. Siguro hintayin natin yung trial para maipresenta yung evidence na kailangan to rebut the issues being made, no? Yun sa sinabi na pananakot, sa tingin ko hindi yan pananakot.
ang ginawa lamang ng kanyang pag-announce ng kanyang intention ay nabago yung arena, no? Dati ang tawag sa kanya ay defendant ng kaso ng impeachment. Ngayon, siya ang frontrunner sa 2028. It's a calibrated move para baguhin yung arena. Kasi dun sa arenang yan, kung ikaw ay defendant, talagang gugumuking ka sa numero. Pero kung ikaw ay frontrunner, at ito'y maiintindihan ng mga legislators sa mababang kapulungan, ididiinan mo ba si Vice Presidente na nagsalita na ng kanyang intensyon? So, accountability ba ito o politika? Yun yung ginawang pagbabago nung arenang gagalawan sa impeachment. So yung sinasabi po ninyong pagbabago sa arena, ano po ang pwedeng maging ibig sabihin nito sa kampo ng administrasyon? Well, mahihirapan silang magkaroon ng numero. Una yan. Kasi dinala yung usapan sa 2028. Hahatol ka sa isang kandidato na naghayag na. Nung naghayag siya, wala ang seal ng Vice President, wala ang flag ng Vice President. At siya'y nakaitim. No? Prof. Malu! Yes. Opo, kanina may sinasabi kayo, nabiting kami, yung walang cash-cash. Pakituloy nga po yung ano yun? Ano po yung pinupunto nyo doon? May isa kasing legislator na nag-iikot, nagbibilang sila ng numero tungkol dun sa impeachment para sa Vice Presidente. Sa pag-iikot niya, sinabi niya, wala tayong cash, wala tayong cash. So, that means it's a different terrain. Hindi gagamitin ang pondo para doon. Kung titingnan natin yung 2026 budget, merong mga pork na kasiksik, pero napakahirap mong galawin yan, lalo na lahat ng mata nakatingin sa'yo. Yung isang pinag-uusapan, yung local government subsidy fund, ang ang tinitingnan. Pero essentially yon para sa mga magrarally sa NCR. Oh. So, may mga ganung bagay na tinake into consideration dun sa decision na mag-declare ng maaga. Bakit? Ano po bang nangyari nung unang impeachment na isinampalaban kay VP Sara? Kasi Maricel, yung unang impeachment, walang kopyang binigay, linagay sila sa isang kwarto, inalis ang cellphone, pinilit silang pumirma. Ang pinirmahan nila, yun lang signing page. Hindi nila nakita yung complaint, hindi nila alam kung ano yung complaint. Kaya yun, reflected yun sa decision ng Supreme Court na kailangan makita yung complaint, kailangan yung pagpirma hindi sa pilitan, at kailangan Kaya pala, binasura ng Supreme Court. Kasi parang hindi po maayos ang mga nangyaring pagpirma, kaduda-duda. Ika nga sabi ni Prof. Malu na nilagay sila sa isang venue kung saan ang pumipirma yung mga congressman na hindi nila alam kung ano yung pinirmahan nila. Bigyan mo ng kopya ng complaint yung respondent. Hindi naman binigyan nun si VP Sara at dinira na sa Senado. So yung usapin na 1/3, sa tingin ko dahil na bago yung arena, napakahirap gawin. Kahapon lamang nung Wednesday, nung last session day nitong linggong ito, napakahirap magkaroon ng quorum. So makikita mo yung behavior, alam mo ito ni Ted, yung behavior ng mga congressman na kapag mahirap yung pag-uusapan, pag tungkol may yung political risk napakataas, usually yan hindi na nagpapakita o magpapacheck lang ng attendance tas aalis na. So ano ibig sabihin? Ang punto po dito ni Prof. Malu, delikado na ito. Okay? Hindi na basta-basta na pipirma ang mga kongresista. Kasi nakasalalay na po ang kanilang political career. Remember, yung mga kumalaban ng mga Duterte natalo. Isa na yan si Abante. Nanalo lang yan si Abante dahil na dinisqualify ang kanyang kalaban
ni Garcia dyan sa COMELEC. Kaduda-duda pa nga yun, di ba? So, yun ang posibleng mga mangyayari ngayon dito sa pag-anunsyo ni VP Sara. Okay? Ika nga, panic mode na ngayon ang administrasyon. Wala na. Di na nila alam kung anong gagawin nila ngayon. So, ayan no, na-explain natin. Kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, give us your opinion. Okay? Babasahin natin yan sa comment section kung ano ang masasabi nyo dito sa mga developments na ito. Okay? Paki-like, paki-share sa mga itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. Okay? At sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe. Tapos updated pa kayo sa ating mga trending na balita. Okay? So see you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye!